Sa totoo lang, kung ang pag-uusapan ay ang pelikulang Kingdom of Heaven na idinirect ng premyadong direktor na si Ridley Scott, sa diretsahang sagot ay hindi naman talaga ganoong ka-accurate ang naiportray sa pelikula ng aktor na si Orlando Bloom sa pagkatao nitong si Balian kumpara sa tunay na Balian sa kasaysayan. Sa pelikula ay mapapanood kung paano dinipensa nitong si Balian ang Jerusalem dahil totoo naman talagang nangyari ito. Bagaman nabigo nga lang siya at bumagsak pa rin ito sa kamay ni Saladin. Isang nobleman itong si Balian na anak nitong si Barisan na kilalang crusader. At bilang anak ng isang magiting na crusader ay sumunod sa yapak itong si Balian. Sa totoo bukod sa pangalang Balian ay tinatawag din siyang Barisan tulad ng pangalan ng kanyang ama. Dahil sa panahon yun ay uso naman talaga na pare-pareho ang pangalan. Pero mas nakilala talaga siya sa pangalang Balian. Hindi rin matukoy ang eksaktong kapanganakan niya. Ang ilang mga tala ay noong 1158 ay nasa 15 taong gulang na siya. Kaya naman nung panahon ng pagbagsak ng Jerusalem ay sinasabing medyo may kaedaran na raw siya. 1177 sa Battle of Mount Gisard. Ito ay sa pamumuno nitong si King Baldwin IV o ni Leper King. Ay kasama itong si Balian at ang kapatid niyang Baldwin din ang pangalan. At ang iba pang mga allies ay nagtagumpay sila laban sa Ayyubid Dynasty nitong si Saladin. At sa panahon ding ito ay kinasal si Balian kay Maria Comnena, ang naging stepmother ng haring si Baldwin IV. Kaya naman masabing mataas talaga ang kalagayan nitong si Baldwin sa loob ng kaharian, kahit na wala siya sa kalagayan ng pagiging hari. Dahil sinasabing maimpluwensya raw talaga siya. Ayon pa nga sa ilang mga tala at ilang mga historian, ay iginagalang daw at kinikilala ni Saladin itong si Balian. Naging maganda pa nga raw ang pakikitungo nila sa isa't isa. Siyempre ganoon naman talaga nung unang panahon, lalo na yung mga nakakataas o yung mga hari. Iba siyempre ang usapan pag digmaan na o yung labanan na, at iba rin kapag nag-uusap lang kayo. Kaya naman ang madakip nitong si Saladin, ang kapatid ni Balian na si Baldwin, ay siya rin ang nakipagtransaksyon kay Saladin para mapalaya ito. Dahil solid din ang relasyon o magkasangga talaga itong si Balian at ang kapatid niyang si Baldwin. At ang isa sa hindi nila kasundo ay itong si Guy of Lusignan, ang napang-asawa ni Sibila at naging regent din ni King Baldwin IV at magiging hari nga rin siya ng Jerusalem. Sa totoo lamang, mapa sa pelikula man o kahit pa sa kasaysayan, ay sinasabing may pagka-villain talaga itong si Guy. Dahil nga sa hindi maayos ang pakikitungo nito sa mga kalabang Muslim. Kumbaga parang gigil na gigil talaga siya sa mga ito at walang paggalang. Dahil nung panahon ngayon kahit kaaway mo ay dapat iginagalang mo at may batas ang digmaan. Bukod dito ay marami ring galit kay Guy na mga kaalyado niya at ayaw rin na maging hari siya. At isa na nga itong si Balian na hindi rin makasundo nitong si Guy. Kaya nga gustong gusto niya na si Baldwin V ang magtuloy ng trono ng angkel nito. Kaya nga lang ang batang haring ito ay agad ding binawian ng buhay. Nang pumanaw si Baldwin V ay hindi naman agad ibinigay kay Guy ang trono. Dahil nagkaroon pa ng mga pagtatalo na ibibigay daw ito kay Isabela, ang kapatid sa nanay nitong si Baldwin IV. Kaya nga lang kahit ang asawa nitong si Isabela ay ayaw na maging reyna siya at suportado pa nito ang pagiging hari nitong si Guy. Alam naman natin na sa panahon ngayon, kapag pumanaw ang hari, ang talagang maaari lamang pumalit sa kanya ay walang iba kung hindi ang konektado sa kanyang pamilya. Kaya nga kahit bata pa ay ginagawa na nilang hari o reyna at nilalagyan na lamang ng regent ang mga ito. Dahil kung i-eksena ka at magbabalak na kunin ng trono, kahit pa wala ka namang relasyon sa pumanaw na hari o reyna, ay may tendency na makasuhan ka ng treason at tiyak na may kalalagyan ka. Kaya nga itong si Balian, kahit pa mataas ang kanyang posisyon sa kaharian, ay hindi nag-iisip na kunin ng trono nang pumanaw itong si King Baldwin IV. Dahil marami naman ang mga nasa succession o yung mga karapat dapat lamang na pumalit. At isa pa, ang mga unang-unang tututol sa iyo ay ang mga matataas ang katungkulan sa kaharian. Dahil sinusunod talaga nila ang tamang proseso na kahit bata pa ang magiging hari ay hihintay na lamang itong tumanda at makarating sa tamang edad
para ibigay sa kanya ang trono at hindi kung sino-sino na lamang ang iniluluklok. Pero alam niyo ba na sa kabila na hindi magkasundo itong si Balian at itong Sigi, nang maging hari itong Sigi ay naging advisor pa niya itong si Balian. Nang pumanaw nga si Leper King, alam nitong si Saladin na medyo humina ang Jerusalem sa pamumuno nitong Sigi. Kaya naman nang ang kaalyado nitong Sigi na si Reynald of Chatillon ay inatake ang isang Muslim caravan at maraming pinaslang. Doon ay nagalit itong si Saladin at nagbanta na sasakupin niya ang Jerusalem. Pareho talaga ng ugali itong Sigi at itong si Reynald na parehong galit na galit sa mga Muslim. Dahil dito ay sinabihan itong si Balian itong Sigi na humingi na ng tulong sa Tripoli kay Raymond na sa mga pagkakataong ngayon ay hindi naman kasundo nitong Sigi. Kaya naman bakit siya hingi ng tulong dito? Kaya naman itong si Balian na lang ang bumuo ng grupo at pumunta sa Tripoli para nga kausapin itong si Raymond. Kaya nga lang habang papunta sila sa lugar ay inatake ang kanyang mga kasama ang anak nitong si Saladin na si Al-Afdal. Humiwalay kasi ang grupo nitong si Balian at sila ay nahuli ng ilang araw kaya naman hindi sila napasama sa mga inatake. Ilan lamang ang mga nakasurvive sa pag-atake ngayon, kabilang na nga ang hukbo nitong si Balian. At nang malaman nitong si Raymond ang nangyari ay nagtungo siya sa lugar at hinatid na lamang niya pabalik sa Jerusalem ang mga nakasurvive na mga Crusaders. Sa panahon ngayon ay medyo kadikit nitong si Raymond ang umatake sa mga Crusaders, ang anak nga nitong si Saladin na si Al-Afdal. Pero dumating din ang pagkakataon na mas pinili niyang makipag-ayos na dito kay Guy. At sa panahong ito ay magsisimula na ang pagbagsak ng Jerusalem. Ito yung nang harapin nitong si Guy, itong si Saladin sa Battle of Hattin dahil sila ay natalo. Ayon sa mga tala, ang isa sa mga dahilan kung bakit sila natalo ay ang kakulangan nila sa supplies, lalo na ng tubig at ng pagkain. Kaya naman sila ay tinalo na ng mga Muslim bago pa man sila makarating sa pupuntahan nilang lugar, ang Tiberias. May mga ilang tala na bagaman kasunod ang grupo nitong si Balian at itong si Jocelyn III ng Edessa sa grupo nitong si Nagi. Nang malaman nilang natalo ang mga ito sa pag-atake ng mga Muslim dito nga si Saladin, ay mas pinili na lamang daw nilang tumakas na lamang. Matapos ang Battle of Hattin ay kinulong ng mga Muslim itong si Guy. At dito ay unti-unti nang napapasakamay nitong si Saladin ang mga bayan at mga kastilyo paikot ng Jerusalem. At sinasabi namang ang mga kaalyado ng Jerusalem na sina Balian, Raymond, Reginald at itong si Payan ay nagtungo na lamang sa Tyre. Pero matapos ito ay umalis din ng iba para ipagtanggol naman ang sarili nilang mga teritoryo. At ang nagpaiwan sa Tyre ay itong si Balian dahil medyo kadikit niya naman ang namumuno dito sa panahong iyon. Pero matapos ito ay nag-decide siya na bumalik sa Jerusalem. Kaya nga lang syempre haharangin siya nitong si Saladin. Kaya naman pinakiusapan niya na lamang ito. At sinabi niya na kukunin niya lamang ang kanyang asawa at ang kanyang anak sa Jerusalem para dalhin sa Tripoli. Pumayag naman itong si Saladin basta ipapangako raw nitong si Balian na lilisanin na niya ang kaharian at hindi na muli magtataas pa ng armas laban sa kanya. Pero nang makabalik sa Jerusalem itong si Balian ay marami ang nagudyok sa kanya na muling lumaban sa mga Muslim. At may mga ilang makapangyarihan pa at may mga hukbo ang susuporta at tutulong sa kanya. Kaya naman nakumbinsi itong si Balian dahil nga sa dami ng suporta ng mga tao, maging nitong si Sibila, ang asawa ng nakakulong na si Guy. Sa panahon ngayon ay isa ng Lord itong si Balian at sinasabing sa kalagayan niyang ito ay sinasabing siya na lamang natitirang pinakamataasang kapangyarihan sa kaharian ng Jerusalem sa mga sandaling iyon. Kaya naman itinuturing na rin siya ng ilan niyang mga kaalyado na isang hari. Bukod dito maging ang mga Muslim na kalaban nila ay ganoon na rin ang tingin sa kanya. At bilang isang Lord ay naobliga na itong si Balian na muling depensahan ng Jerusalem. Sinira na niya ang pangako niya kay Saladin. Dahil dito ay muling nagsimulang umatake itong si Saladin noong September 20, 1187.
at mabilis niyang nasakop ang malaking bahagi ng kaharian. Nagalit itong si Saladin dahil walang isang salita itong si Balian. Pero sa kabila naman nito, ang kanyang mga kaalyado, ang mga kaalyado nitong si Balian, ay naging mataas naman ang tingin sa kanya at itinuturing na nga siya ng iba bilang isang hari. Pero sa kabila nito ay hindi pa rin kinaya nitong si Balian at ang kanyang mga kaalyado ang puwersa nitong si Saladin at tuluyan ng bumagsak ang Jerusalem sa kamay ng mga Muslim. Dahil dito ay muli na namang nakipagnegosasyon itong si Balian kay Saladin at sinabi niya na isusuko na niya ang Jerusalem. At dito na nga tuluyang bumagsak ang kaharian at napasakamay na ito ng mga Muslim. Pero alam nyo ba, dito sa tagpong ito ay masabing maginoo talaga itong si Saladin. Dahil hinayaan na lamang niyang lumisan ng mga Kristiyano sa lugar kaysa naman patayin pa ang mga ito. Na sinasabing kabaliktaran naman daw ng ginawa ng mga Crusaders noong 1099 sa unang krusada nang kubkubin nga nila ang Jerusalem at inagaw ang mga ito sa mga Muslim dahil marami silang pinatay. Sinasabing itong si Balian at ang kanyang hukbo ang huling lumisan sa Jerusalem noong November 20, 1187 at nagtungo na lamang siya sa Tripoli para makasama ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Kung i-analyze natin ay masabi nating pwede rin naman at karapat dapat talagang maging hari itong si Balian, lalo na sa huling bahagi bago bumagsak ang Jerusalem. Ito'y dahil ipinakita niya naman ang kanyang magagawa sa huling pagkakataon. Bagaman ang ibang istorya ay mababa ang tingin sa kanya. At natatawa pa nga ang ilan, ito'y lalo na sa karakter niya sa pelikulang Kingdom of Heaven. Dahil sobrang finictionalized daw ang karakter niya dito, na animoy sobrang bidang-bida talaga. Sa totoo lamang bagamat tinatawag na perfect knight, itong si Balian. Dahil bukod sa galing niya sa pakikipaglaban, ay marami rin siyang nagawa sa kaharian ng Jerusalem. Huwag na nating pansinin ng pelikula dahil talaga namang maraming eksena dito ang medyo fiction ng pagkakagawa. Katulad na lamang naging magkarelasyon daw sila ni Sibila sa bandang huli dahil nga meron naman talaga siyang asawa at anak. At sa simula ang kanyang pagiging panday dahil hindi naman talaga panday itong si Balian. Pero sa kabila naman nito ay naipakita pa rin naman ng pelikula ang kwentong nasa kasaysayan at hindi rin naman binago ang mga kritikal na bahagi. Ang magiting na si Balian ay sinasabing tumatak sa kasaysayan ng Jerusalem dahil nga sa dami ng kanyang ginampanan at ginawa niya ang lahat para ipaglaban ng kaharian. Kaya naman marami ang nagsasabi na tama lang din daw talaga na ituring siyang isang hari kahit na hindi naman talaga siya hari. Ito'y dahil sa ipinakita niyang kagitingan.